Pero, bukod doon, wala na bang ibang dahilan at ginawa niya ang pagpabautismo? Ano bang tipo? Marami. Okay. Marami. Diretso ko na. Sinabi ko lang yung simple. Anong tipo noon pagbabautismo ni Kristo sa kanya? Isulat nyo. Yan ay tipo larawan ng paghuhugas ng kordero. Amen. Paghuhugas ng kamatayan. Kasi kakatay. So, maraming type. Yung pag-ilibig. Yung foot washing, maliit na tipot larawan niya. Magkahandog. Yung foot washing, parang bautismo yung gala niya. Pero, hindi na literal foot washing yung habol natin. Ang habol natin, spiritual na foot washing. Paano kayo naghuhugasan ng paa? Sa sharing. Sa recording. Nakakahugas kayo ng paa sa isa't isa. At, sabi ni Kristo, magagawa mo yun yan sa isa't isa kung meron kayong kapakumbabaan kung marunong kayo maglingkod. Yan ang paglilingkod. Kung kaya niyo mag-record, kasi tayo medyo pop-up eh. Walang pakialam sa isa't isa. Yung pop-up, ibig sabihin, problema mo na yan. Walang paki. Problema ko. Problema mo. Walang paki yung pop-up. Walang paki. So, yung paglilingkod sa Diyos ay kasama sa paglilingkod sa kapwa. Sabi na sa oras ng kantahan. Para matanda niya kantahan. Sa ngayon, sabi mo, makinig ka. Ano yung Malakpat niya, wala naman nagkantahan. Mali ang training. Ngayon, tanong ko, kausapin mo na makinig, tingin turo mo sa harap. Tingin ka doon harap. Okay. May pang-usap i-record po sa... Yung pagwasing literal. Pagwasing literal? Kasi dati buhay mas pastor ginagawa namin yun nag-uugat ang Brother Minan, nag-record ba? bawat isa Makinig kayo. Ako, Tagalog na to. Mag-subscribe kayo mabuti. Kayo na bahala mag-English. sa atin ngayong panahon. Ang pagwashing na literal ay noong panahon, tipot larawan ng mga binibigay na ganyan, pagkain, sa bisita. Ibig sabihin, ang foot washing na literal ay ginagawa yan ng lahat ng tao sa Middle East noon. Hindi dahil utos ni Kristo na dahil utos ni Kristo, ito'y palangkong yun. Ito'y gawin nyo alang-alang sa akin. Ito ay gawin nyo taon-taon. Ako nyo? Mag-isip tayo. Hindi direktang inutos ang communion. Literally. Nung sinabi ni Kristo, maghugasan kayo sa isa't isa. Doon sa Middle East dati, naghuhugasan na sila. Pero, kaya niya sinabi maghugasan kayo sa isa't isa, magpakumbaga kayo sa isa't isa, na maglingkod sa isa't isa. Amen. Pero hindi kita kailangan maghugas ng paa, kasi hugas ng paa doon, ang hugas ng paa doon sa Middle East, regular na. Regular na, binigyan lang ng tipo tanaw si Kristo. Dito tayo sa communion. Yun ang inutos ni Kristo. Gawin niyo to alang-alang sa akin. Yung hugas ng paa, paano ko kayo naghugas ng paa ninyo? Kayo rin ay maghugas ng paa sa isa't isa. So, anong tipo larawan ng hugas paa? Share. Pagpakumbaga yan eh. Ibig sabihin, normally, sa isang sambahayan, yung naghugas ng paa ay alila. Pero siya ang master, siya ang teacher, siya pa yung naghugas ng paa. Pinapakita, dapat tayo magpakumbaga sa paglilingkod. Kasi yung paglilingkod natin, hindi pagpapakumbaga eh. Yung payabangan eh. Hindi mo naaaminin yabang, pero may pride. Ayaw makinig. Sinisiraan pa. Ginagawa pa ng kwento. Tapos, binabawalan pa yung tao makinig. Kung kaya mo makinig, unawaan yung kapatid. Objectively, no? Hindi yung mga gawa-gawa mo ito. Pagpapakumbaba yan. Bakit ko sinabi yan? Tignan mo yung iba yung isang iglesia na laban sa isang iglesia. Dating lahat, iglesia ni Manalo, Iglesia ng Diyos. Iba-ibang grupo yan. Si Kibuloy. Willing ba yan makinig sa iba? Malabo na. Hindi. Willing ba yan matuto sa iba? Mamulot, aminin. Malabo na. O pwede flash ni si Max Cellular dito. Tinatanong ko, nagpapakumaba ko. Pakisagot kapatid yung tanong. Ayaw sa akin. O pride yun eh.
Pride yun eh. Bakit ayaw niya aminin kung alam niya sa Debate namin sa Facebook. So, yung foot washing may kinalaman sa pagpapakumba. At yung pagpapakumba mo, may kinalaman dito naman dito doon sa paghuhugas sa paa. Alam niyo yung paghuhugas sa paa? Buksan niyo. Buksan niyo to ha. Ephesians chapter 5, verse 26, 27. Pakibasa. Brother Rap. Ephesians chapter 5. Huwag ka na tumayo. Sundan niyo, no? Ephesians 5, 26, 27. Yed, tapos ka na ba? Sobrang bagal mo. Bilisan mo. O sige na. Sige. Yung mic. Kanina yung mic. Does you mind sanctify the English with the washing to the Father by the word? Washing to the Father. Washing of Father by the word. Washing of water by the word. 27. Does he mind present into himself adore you, church, not having fun, or wicked, or not such thing, but that it should be holy, without bless and Balik tayo sa 26. Ano ibig sabihin niyan, Bernard Rock? Na he may sanctify and cleanse it. Oh, ano ibig sabihin niyan? Ayan lang, tanong na yan. pakanan sa magugat na. Salita. Walang salita, meron. Bukod sa salita, yung salita, Yes. tipo sa, Tapusin mo yun. ano yung panghugas? Patingin. Patingin yan. Ano yung panghugas? What? Ano no? Father. Water. Ang dami-dami pa, oh. So, Sulat mo. yung Kaya water, paano mo magsulat sa ibigay yung baptism, Brother George, tipot larawan dyan. Yung foot washing, tinipot larawan din ng washing of water. Amen. Oo, yan, ang bagal niyan. Dito ka naman kayo. Tapos daldalira. Isulat niyo yung tanong. Tignan niya, anak niya, sinusulat ko yung tanong. Baka meron na. Ganyan din yan, oh. Ampon ni pa doon. Pinakamakulit. May kinuha lang. Yung- Tanong ko lang. Dapat may time. Yed. Tapusin mo na. Socratic. Try yung tanong. Maganda mag-post yung Pero tanong. pag exam naman, maalis Yung Socratic form of government, yun yung po ang, Yung kinder 1. yun Pero ba yung pangatlo. kahit sa atin ngayon na hubog? Nursery lang yan. Socratic. Kaya pa okay lang kasi. Yung Socratic Kaya natin ay hindi makulit lang. perfect. Yung Socratic Yun nga yung natin sabi. ang maraming weakness. No? So, ang Socratic Siguro natin kung ay natututukan nasa... ko rin yung PS lang. Hindi ko kasi... Para matagal, kailangan may panahon pa para maging Socratic yung pamilya, yung Tanda na church. kasi classmate. Pero pag naging Socratic ang pamilya church, maliit na Socratic yan. Kasi ang talagang ang buong mundo ay demoniocratic. Amen. Democratic. Demon. So, futuristic pa yung Socratic ng pangbuong mundo. Kasi pag Socratic, gobyerno. Sa panahon ba ng Socratic, yung ang Panginoon ang nag-raise, yung pag-control niya, isa rin ba yun? Yung pamamahalan niya, yung pag-control niya sa Israel, isa rin ba yung pag-control niya? Nawala. Sa panahon noon, at i-type natin sa atin. Ang Israel, sa mata ng mga pagano, mukhang extreme. Pinatay. Namulot lang ng pakpak, pinatay. Oh. Mahigpit sila. Bawal yung ano, Bayayid. yung... Bayayid. Hindi, walang liberated na boyfriend-girlfriend doon. Ako niya, walang... Makalukot sa'yo. Banal yung pag-asawa. May parusa yung pangangalong niya. Talaga yun. May parusa, iba pera, iba patay. Patay.
Gusto ko sagutin ang Kuya Jeff. millennium. Sa millennium, pag titignan Pasok ng sa mga meta. pagano ngayon, o sabihin ng mga Pasok sa unbeliever meta. ngayon, mukha rin extreme Bilisan mo. sa millennium. Kasi sa millennium, wala nang kababit, Ayaw mo. wala Halika nang dito. mga Halika dito. diskuhan. Halika dito. Kahit yung mga, iliba ka ng tao ngayon, kala nyo medyo bulsang. Yung akala nyo bulsang, may halong anointing ng demonyo. Yung influensya sa school, hindi nyo alam. Open. Matan mo kamay mo. Di, kausapin, no? Kausapin. Susulat ka sa kanila. Tapos harap mo. Kasi nasanay nila laro-laro. So, na-focus mo sa ibang bagay. So, balik tayo sa, ano, yung theocratic, mukhang extreme yung millennium. Brother Minan. Si Minan naman. Muna kasi marami akong angel. So, ibig sabihin, yung extreme, ibig sabihin, maluwag ang Diyos. Sa panahon ng kanyang pamumuno, nakakalusot yung Israel. I-type natin sa atin, yung dating natin, sabi mo, malayo yun sa theocratic sa ating panahon yun. Wala pa tayo. So, kung ipapattern natin, hindi ko alam kung masusundan niyo yung tanong ko. Kasi sa akin, nakita ko, kanina habang naliligo ako, may tumawag sa akin eh. Kaya ako na itanong to, kung ang hukom ngayon ay hindi mas kasing tulad doon sa panahon ng paghukom ng Diyos. Minsan tayo siya. Kung extreme talaga, tulad kasi ngayon, para sa akin lang Parang may extremity ngayon. Para sa akin, Feeling nila sobrang. talagang grabe yung extremity ngayon kasi pati bakanting oras talagang walang laya. Ganun na. Ngayon, kung i-pattern natin doon sa theocratic form of government, yun mismo eh. Pero, nakita doon na talagang maluwag ang Diyos eh. Bakit? Kasi kung hindi maluwag ang Diyos, bakit siya nakakalusot? Nakakagawa sila doon na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So, paano natin yan? Sagot na dyan. Sabi ko kanina, mata ang sanlibutan. Sa mata ng Diyos, hindi extreme yun. Kung ikaw may revelation, makita mo hindi extreme yun. Pero sa mata ng sanlibutan, extreme. Sa mata kasi ng sanlibutan, hindi nila naiintindihan eh. May sarili silang katwiran eh. Ngayon, gagamitin ko yung salitang extreme. Para lang sa sake ng pinag-usapan natin. Kasi ang sabi ko, mata ng ibang tao yun, na. Ngayon, gagamitin ko na yung salitang extreme. Mas extreme Pasulatin mo nga yan. ang higpit ng Diyos sa Israel compared sa atin na sa panahon tayo ng grasya. Ang problema, inaabuso ang grasya. See? So, merong side na extreme sa Israel, which is yung yoke. Di ba sabi kay Kristo, take my yoke upon you. My burden is easy. My yoke is easy and my burden is light. Palitan tayo. Yung yoke ko, yan ay kunin mo. May yoke si Kristo, di ba? Yan ay kunin mo. Kasi magaan yung bibigay ko sa'yo. So, may gumaan dito sa hentil. Mas mahirap yung kalagayan ng mga lumang tipan sa higpit ng Diyos. Dito, marami tayong pasensya. Dito kailangan gumana yung pasensya. Grasya. Ano ng grasya? Ngayon, yung sa susugyan sa word ko na mukhang extreme yung sa paglabas. Yung old. Pero, gagamitin ko yung word ko na mas extreme ngayon. Pagdating sa progressive revelation. Sa mata rin. Sa mata ng iba, mukhang extreme yung progressive revelation. Sobrang extreme ngayon. Pero in reality, diyan matutupad yung sanctification, holiness, yung mabuot tahi. Hindi ka naman pagkati ko na katulad yung nangyari kay Jim Jones. Yung example sa akin. Ano ka eh? Binigyan ka ng Diyos ng paraan paano yung anak mo ay mapaging banal, mapalinis. Mukhang extreme kasi ang sanlibutan nadaya ka. Nadaya na yung sanlibutan kahit yung mga lukewarm Christian na bayaan mo na Diyos na yung gagawa niyan. Okay? So, yung revelation na binigay sa'yo, mahirap tanggapin. Kaya extreme. Bigyan ko tayo para extreme. John 6:6. Pakibasa.
Extreme. Pakibasa yung John 6:66. Pakibasa, Sister Erika. John 6:66. And this is said to prove him for him that what he would do. 6:66? Bakit John 6:66 lang? Kulang ang Antikristo mo. John 6:66. Matagal kasi. Tatlong sa'yo. Dalawang sa isang eh. Hindi kulang yung Hindi siya may na-charge. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit sila umatras? Hindi, this is a hard saying. Ano ko may hard saying? Sister Jalay, hard saying. Nagtaas pa na sa baba. O, iniwanan na yung mic kay Irene. Sige, hard saying. Dapat ganito. And he said, "This is the order I have to you, that no man can come unto me except it were given unto him of Okay God." tayo. Nagreklamo sa sinasabi ni Kristo. Parang hindi nila nakumaan. Ganyan nangyari sa atin eh. Gusto natin lumakad sa salita sa pahayag. Then, hindi nila inunuto na may espiritu na pagkain sa ibang tao na lalong hindi unawain. Yan yung espiritu ng pagkabulag eh. Imbis na unawain, hatulan. Condemn. Yan nangyari oh. There are some of you that believe not. Yung believe not, hindi dahil hindi nila maintindihan. Ayaw nila intindihin. Dito yung comment mo. Sinasadya na ang ignorance. Willful ignorance. Dati, kung hindi pa tayo ligtas, ignorante tayo. Pero kaya kung ligtas ka na, pwede mo sadyain, hindi unawain yung mensahe niya. Pwede mong masama